Paano turuang magbasa ang iyong anak? I spy a jingle bell, two birds of blue, a bunny, a stars, and Santa's red shoe, an old-fashioned key, two small striped stones, a red shoelace. Ito yung isa sa madalas na concern talaga nating mga magulang, lalo na kapag nakakakita tayo ng mga batang kasing edad o mas bata pa sa anak natin na marunong nang magbasa. Hayaan yung ibahagi ko sa inyo ang ilang tips na maaaring makatulong sa inyong anak. Disclaimer lang, ito po ay applicable sa mga anak natin na 5 years old and below. Una, dapat niyong tandaan na iba-iba ang kakayahan ng ating mga anak at may kanya-kanya silang timeline. Hindi porkat kasing edad ng anak natin, dapat parehas na sila ng nagagawa. May mga batang sadyang mabilis makapagsalita, mabilis matutong magsulat o bumasa, pero hindi naman ibig sabihin nito na late na ang ating anak. Mararamdaman at makikita naman natin kung kailangan na ng professional intervention ang development ng ating anak. Pangalawa, huwag po nating pilitin ang ating mga anak. Huwag natin ipasa sa kanila ang pressure natin bilang mga magulang. Iwasan nating sabihin na, anak, yung kalaro mo nakakabasa na kaya dapat ikaw din. Maupo ka dyan, anong basa dito? At kapag hindi nakuha ng bata, kahit ilang turo na ay magagalit tayo. Pero yung walang pilitan doesn't mean na wala na tayong gagawin para ma-develop ang literacy ng ating anak at an early age. This leads me to tip number 3. Tandaan po natin, ang mental development ng ating mga anak ay nag-uumpisa sa pagkapanganak pa lamang. Lahat ng ipapakita, ipaparinig at ipapahawak natin sa kanila ay nakakatulong para sa kanila. Ang foundation po ng ating anak ay sa bahay nagsisimula, kaya mahalaga na matulungan natin sila simula ng baby pa lang. Ilan sa mga bagay na magagawa natin ay mag-invest tayo sa good books. Bago pa man matuto ang bata na magbasa, dapat unang ma-develop sa kanya ay ang love of reading. At magagawa natin ito if we expose them sa books by doing read alouds and setting a good example syempre. At ang panghuli mga kananay na dapat nating tandaan, okay lang kahit hindi nila alam ang alphabet song. Basta alam nila ang sounds ng bawat letter kasi eventually makikilala din nila ang letter names. That's how we started with Mav. Instead na this is M, this is A, this is V, we always say A, V. Kahit po sa spelling, like kapag naglalaro siya ng Roblox and sasabihin niya, Nanay, how to type car? We don't say C-A-R. We say K-A-R. Napakalaking tulong po na master na ng bata ang letter sounds at masanay siya sa skill na pagsama-samahin ng sounds to form a word. Kasi kahit complicated words na, kaya niyang basahin kapag ganon. At kahit po Tagalog, mababasa niya. That's one of the reasons why Mav can read well both in English and Filipino, kahit walang formal reading session at wala kaming paiyakan para makabasa. Yun lamang po mga kananay, sana po ay nakatulong. God bless you!